Breaking news, ang mga rebelde sa Syria at mga villagers nito ay tuluyan ng tumulong sa mga Israeli forces na nasa kanilang bansa upang ipunin lahat ng mga armas na iniwan ng puwersa ni Bashar al-Assad. Ano ang magiging susunod na kapalaran ng Syria? Magiging kaibigan na ba nito ang Israel? Magiging kaibigan na rin ba nito ang United States of America at iba pang Western countries? Ano ang magiging sunod na mukha ng Syria? Leader ng HTS na si Giuliani nanawagan sa Western countries at United States of America na tanggalin na ang sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. Sinabi ni Giuliani na hindi raw banta ang Syria sa buong mundo at pagod na rin daw ang kanilang bansa sa pakikipagdigma. Samantala, inutusan na ni Joe Biden ang US diplomat na makipagkita kay Giuliani mismo sa Damascus. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang inyong narinig mga mahal kong kaibigan. Iniulat ng JNS at ng The Times of Israel na ang mga villagers sa Syria maging ang mga rebelde nito ay tuluyan ng tumulong sa Israeli forces na nasa Syria upang kumpiskahin, upang sirain at kolektahin lahat ng mga armas na iniwan ng puwersa ni Bashar al-Assad. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, ibinalita rin ito sa Channel 12 sa Israel na napakaraming Syrian villagers na malapit sa borders ng Israel at Syria ang nagtulong-tulong upang kolektahin ang weapons and ammunition na iniwan ng kampo ni Bashar al-Assad. Marami din sa mga civilian sa Syria ang kusa na nilang pinagkukuha ang mga armas ng Syrian forces at binigay ito sa Israeli Defense Forces. Marami pang mga kahon-kahon. Laman nito ay mga bala at iba pang mga pampasabog na ikinakarga sa truck. Pero ito ay hinarang na mga Syrian villagers. Hindi sila nagdalawang isip na ibigay ito sa kampo ng Israel. Lubos na natuwa ang maraming IDF at ang gobyerno ng Israel. Maging mga sibilyan sa Israel ay natutuwa dahil sa ipinakita ng Syrian villagers. Isa raw itong magandang palatandaan para sa bansang Syria at Israel. Kapansin-pansin din na kahit mismong ang Israeli forces ay nasa loob na mismo ng Syria ay hindi nagkakaroon ng bakbakan sa pagitan ng Syrian rebels at ng Israeli forces. Dahil kung talagang magkalaban ang Syrian rebels at Israeli forces, matagal nang ibinalita na merong bakbakang nangyari sa Syria. Pero sa kaliwat kanang airstrike na isinasagawa ng Israel sa Syria, walang ginagawa ang Syrian rebels. Bagkus, binibigyan pa ito ng pagkakataon. At hindi lang iyan, nagtulungan na ang Syrian rebels at Syrian civilian at Israeli forces para linisin ang kanilang bansa. At mismong Syrian rebel, ibinigay sa Israel ang kanilang nasabat na chemical hand grenades. Kung tutuusin, pwede sana nila itong pasabugin para sa mga Israeli forces pero hindi nila ito ginawa, kundi ibinigay pa ito. Sa aking simpleng analysis lamang mga kaibigan, kung ganito ang trato ng bawat isa, Syrian rebels, Syrian civilian at Israeli forces, parang napapansin ko na magiging maganda ang ugnayan ng dalawang bansang ito. Maaaring mali ako, maaaring tama. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Samantala, ang leader ng HTS na si Giuliani, ginagamit niya na ngayon ang kanyang tunay na pangalan na si Ahmed al-Sharaa. Humarap ito sa BBC at tahasan nitong sinabi na hindi raw threat sa buong mundo ang Syria at sinabi rin ito na ang Syria ay pagod na raw sa pakikipagyera at nanawagan din ito sa Western countries at sa United States of America na tanggalin na ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. At ito ang matindi mga kaibigan dahil dito tumaas ang kilay ng karamihan yaong mga kumukontra sa Israel dahil nangako si Giuliani na hindi niya raw pakikialaman ang Israeli forces. Wala raw pag-atake na gagawin ang Syria sa Israel. Nang humarap si Giuliani sa BBC,
agad na nagsagawa ng headlines ang BBC at pinamagatan itong Syria Not a Threat to World. Ayon naman sa ulat ng Yahoo News, umaasa raw si Giuliani na pakikinggan sila ng United States of America sa kanilang daing dahil ipinapakita raw ng Syria na ang kanilang ginagawa sa kanilang bansa ay pabor sa United States of America, gaya na lang ng pagpapatalsik ng mga galamay ng Iran na inilagay sa kanilang bansa, gaya ng Kataib Hezbollah, at hindi rin daw welcome sa kanilang bansa ang Hezbollah na nasa Lebanon at iba pang militant group na sinusuportahan ng Iran. Para sa mga hindi nakakaalam, itong si Giuliani ay may patong ang kanyang ulo sa kung sino man ang makakahuli sa kanya. Milyon-milyong dolyar ang pinag-uusapan dito at ang nagpatong nito ay ang United States of America dahil designated terrorist itong si Giuliani. Pero dahil sa nagpa-interview itong si Giuliani sa BBC and of course sa iba pang news center worldwide, nakarating sa kampo ng United States of America ang panawagan ni Giuliani. Ano naman kaya ang reply ng Estados Unidos? Ito, ibinalita ng Financial Times na ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ay nagmando na sa mga matataas na diplomat ng kanilang bansa at ipapadala sa Damascus, at ang purpose nito ay upang makaharap si Abu Muhammad al-Giuliani o si Ahmed al-Sharaa. Nako, kapag ito ay mangyari, hindi mawawala ang possibility na tataas ang kilay ng Iran, ng Turkey at ng Russia dahil hindi maikakaila na kahit hindi mayaman ang bansang Syria, marami pa rin ang mga bansa na nais makuha ito para sa expansion ng kanilang military. In short, para na rin sa kanilang seguridad at intelligence. Katunayan, merong base militar ang Russia sa Syria pero unti-unti na itong nawawala dahil unti-unti na ring bumabalik sa kanilang bansa ang puwersa ng Russia. Samantalang ang Turkey naghahangad din na makakuha ng porsyon sa Syria at katunayan, tinatarget ng Turkey ang Kurdish sa lugar ng Syria. Ang Kurdish naman sinusuportahan ng United States of America. Kaya kung sakaling magkaharap na ang United States of America at si Giuliani sa Damascus, malaki ang possibility na malaki ang mangyayari in the future para sa Syria at ito ay talagang kaabang-abang. Sigurado ako na ang mga sumusubaybay sa giyera sa Middle East inaabangan ang future ng Syria. Kung ito ba ay talagang magiging kaibigan ng United States of America at Israel o patuloy silang magiging kalaban nito. At ito pa mga kaibigan, ayon kay Joe Biden, sa kanyang pagpapadala ng top diplomat sa Damascus, hindi lang United States of America ang sasama. Kasama rin ang mga officials ng France, Germany at ng United Kingdom. Now, kung iyong papansinin, ang mga bansang ito malapit na kaibigan ng Israel at kapwa may hidwaan sa Iran. At sinabi mismo ni Antony Blinken kahapon lamang mga kaibigan na nagbigay siya sa ilan sa mga pag-uusapan kung sila'y magkaharap na. Ito ay ang political transition. Nako, talagang napakatindi nito mga kaibigan. At dahil sa balitang ito, ang EU nagsalita rin. Ayon sa kanila, nagpaplano na sila na kanilang bubuksan muli ang kanilang embahada sa Damascus. Marami ang mga nagsasabi na kung sakaling matuloy ang magandang ugnayan ng Syria sa Western countries, malayo ang ilang taon makikita na magiging maunlad ang bansang Syria dahil isa sa mga nagpapahirap dito ay ang mga sanctions na ipinataw sa kanila. Kung titingnan natin ang mga bansang Arabo na may magandang ugnayan sa Western countries ay talagang mauunlad sila, gaya ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain at Ehipto. Ito ang tinitingnan ng mga eksperto na baka ito rin ang tinitingnan ni Giuliani. Lalong-lalo na sinabi ni Giuliani na pagod na raw ang Syria sa pakikipagdigma. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa na kaganapan sa Middle East sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya upang maging updated ka, pasubscribe na rin sa napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.